Excuse me, flight attendant. Pakisabi naman sa babaeng ito na ilayo ang mumurahin niyang bag sa space ko. I didn't pay for a business class seat just to be crowded by someone who smells like a public market. Ang boses na yon. Ang boses na dating nagpapatibok ng puso ni Yui sa tuwa. Ngunit ngayon ay tila isang kalawid na bakal na humihila sa kanya pabalik sa isang madilim na hukay. Si Yui ay nanatiling nakatitig sa kanyang tablet. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa isang masalimuot na blueprint ng isang luxury hotel sa Switzerland. Sa kanyang kandungan, dahan-dahan niyang hinahaplos ang isang maliit na sapatos ng sanggol na yari sa asul na tela, isang baon na alaala mula kay Kenji na hindi niya mabitawan. Ang kanyang kamay, na ngayon ay pinalamutian ng isang mamahaling relos na ginto, ay biglang napatigil sa paggalaw. Ang kaibahan ay masyadong masakit. Habang ang lalaki sa kanyang tabi ay naglalabas ng lason sa pamamagitan ng mga salita, si Yui ay tahimik na nag-aalay ng bawat segundo ng kanyang tagumpay para sa anak na itinago niya sa mundo. Nararamdaman ni Yui ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Tila ba ang dugo sa kanyang katawan ay nagiging yelo. Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang dibdib. Hindi siya lumingon, hindi siya sumigaw. Ngunit sa loob ng kanyang lalamunan, may isang malaking bara ng pait na hindi niya malunok. Ang hangin sa loob ng cabin ay tila naging malapot at mahirap lang hapin, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tunog na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang kanyang kuko ay bumaon sa palad ng kanyang kamay, sapat na upang makaramdam siya ng pisikal na sakit na panandali ang nagnakaw ng atensyon mula sa hapdi ng kanyang gunita. Miss, I'm talking to you. Are you deaf? O baka naman hindi ka lang talaga sanay na kinakausap ng mga taong nasa level ko? Muling nagsalita si Marco. Ang tono ay puno ng nakakangilong pagmamataas. Dahan-dahang inangat ni Yui ang kanyang mukha. Sa isang marahang galaw, tinanggal niya ang kanyang mamahaling salamin at dahan-dahang lumingon sa lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang hambog ng ngiti sa mukha ni Marco ay biglang naging isang maskara ng purong gulat. Ang baso ng mamahaling alak na hawak nito ay bahagyang nayanig, dahilan upang ang likido ay tumalsik sa kanyang mamahaling suit. Ngunit tila hindi na niya iyon napansin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang basang sisiw na pinalayas niya sa gitna ng bulyaw ng kulog at hagupit ng ulan. 5 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng ito ay naglalabas ng awtoridad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Tumingin si Yui sa mga mata ni Marco. Walang bakas ng takot. Tanging isang malalim at malamig na dagat ng kawalan. Sa isip ni Yui, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang kamalayan habang ang eroplano ay patuloy sa pag-akyat sa kaitaasan. Hanggang kailan mo kayang takasan ang anino ng isang taong pinatay mo na sa iyong alaala? Kung ang tadhana mismo ang nagkulong sa inyong dalawa sa loob ng isang hawlang bakal sa ibabaw ng ulap, ang patuloy na pag-ugong ng makina ng eroplano ay tila isang mahabang buntong hininga na bumabalot sa buong kabina. Isang tunog na nagbibigay ng huwad na pakiramdam ng kapayapaan sa pagitan ng 2 taong muling pinagtagpo ng malupit na tadhana. Sa loob ng 12 oras, walang takas, walang pintong maaaring buksan upang iwanan ang nakaraan. Nanatiling nakasandal si Yui. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Dinaramdam ang bawat sentimetro ng presensya ni Marco sa kanyang tabi. Yui! Mayui! Hindi ko akalain na dito tayo magkikita ulit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mong pagtatago, ang boses ni Marco ay naging malambot. Tila isang haplos ng seda na may nakatagong lason. Sa pandinig ni Yui, ang boses na yon ay hindi nagdadala ng kaginhawaan.
kundi ng alaala ng mga gabing siya ay umiiyak sa gilid ng kalsada habang hinihintay ang lalaking ito na panindigan siya. Dahan-dahang imulat ni Yui ang kanyang mga mata, hindi upang tumingin kay Marco, kundi upang tanawin ang mga ulap sa labas ng bintana na tila mga pira-pirasong bulak na naglalakbay sa kawalan. Huwag mo akong tawaging my Yui, Mr. Montenegro. Iyang pangalang iyan ay namatay na kasabay ng batang babaeng pinalayas ninyo sa inyong mansyon. Malamig na sagot ni Yui. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may katiyakan. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Bakit ka ba laging ganyan? Alam mo ba kung gaano ako nahirapan nang umalis ka? You just disappeared without a trace. Hindi mo man lang naisip na baka kailangan kita, na baka may mga bagay tayong pwedeng ayusin? Iniwan mo ako sa gitna ng pressure ng pamilya ko. You were selfish, Yui. Palagi ka na lang tumatakas. Ang kawalang hiyaan ng mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal sa hangin. Napalingon si Yui sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na pilit niyang sinusupil. Ang paraan ng pagbaligtad ni Marco sa katotohanan, ang paggawa sa kanyang sarili bilang biktima, ay isang laro na kabisadong-kabisado na ni Yui. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang manlalarong madaling mauto. Selfish, isang malaking karangalan ang marinig yan mula sa taong tumalikod sa sarili niyang pangako dahil lamang sa takot na mawalan ng mana. Sabi ni Yui habang dahan-dahang inaayos ang kanyang mga dokumento. And for your information, Mr. Montenegro, I am not here for a reunion. I am on this flight because I am the lead interior architect for the Alpine Grand Project in Switzerland. Isang proyekto na, kung hindi ako nagkakamali, ay huling pag-asa ng inyong nalulugmok na kumpanya. Nakita ni Yui ang biglang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kaninang mapanuring tingin ay napalitan ng pagkabigla at unti-unting pagkahiya. Ang pag-angat ng kilay ni Marco ay nagpapahiwatig ng kanyang hindi pagsangayon, ng kanyang pagnanais na maliitin ang narating ni Yui. Lead architect? You? Muling tumawa si Marco, ngunit ang tunog nito ay pilit na lamang. How? Sino ang nilapitan mo para makuha ang posisyong yan? You were just a scholar, Yui. Isang hamak na katulong sa bahay namin na marunong lang gumuhit. Don't tell me na pati ang mga Swiss investors ay nauto mo sa ganda mo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Tila balak na haplusin ang balikat ni Yui upang muling ipadama ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, mabilis na umiwas si Yui. Ang kanyang buong katawan ay tila nandidiri sa ideya ng pagdampi ng balat ni Marco sa kanyang suot na mamahaling tela. Ang distansyang nilikha ni Yui ay higit pa sa espasyo ng kanilang mga upuan. Ito ay isang pader na binuo ng 5 taon ng pagtitiis at pagsisikap. Isang flight attendant ang lumapit. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa carpet ay bahagyang bumasag sa tensyon. May iniabot siyang isang maliit na tray na may baso ng tubig para kay Yui. Ngunit bago siya umalis, may isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop na iniwan si Marco sa ibabaw ng lamesa ni Yui. Habang naglalakad palayo ang attendant, binuksan ni Yui ang papel. Ang sulat kamay ni Marco ay tila mga uod na gumagapang sa puting pahina. I know you still love me. This success is just your way of getting my attention. Admit it. Naramdaman ni Yui ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa lalaking hanggang na ngayon, ay iniisip na ang buong mundo ay umiikot pa rin sa kanya. Tiningnan niya si Marco, na ngayon ay nakangiti ng may kumpiyansa, tila ba nanalo na siya sa unang laban. Ngunit sa kaloob-looban ni Yui, may isang lihim siyang itinatago. Isang lihim na nasa kanyang telepono, isang litrato ng isang batang lalaki na may mga matang katulad ng sa lalaking katabi niya. Ngunit may pusong hinding-hindi niya hahayaang maging katulad nito. Sino nga ba ang tunay na kausap ni Marco sa telepono
bago sila sumakay? At ano ang kinalaman nito sa biglaang paglitaw niya sa flight na ito? Ang katanungang ito ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Yui habang ang eroplano ay patuloy na bumabaybay sa kadiliman ng gabi patungong Switzerland. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa apelyidong Montenegro. Isa ka lang dumi na pilit kumakapit sa aming marangal na pangalan upang makaahon sa putik. Ang mga salitang iyon ay tila mga latay ng mitya na paulit-ulit na humahagupit sa gunita ni Yui habang siya ay nahihimbing sa loob ng malamig na kabina ng eroplano. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa malawak at nakakatakot na bulwagan ng Villa Aurora. Nakikita niya ang kanyang sarili, 5 taon na ang nakalilipas, dahan-dahang yumuyuko upang abutin ang kamay ni Doña Aurora para sa isang pagmamano, isang tanda ng paggalang na itinuro sa kanya ng kanyang yumaong ina. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang noo sa likod ng palad ng matanda, marahas itong binawi ni Aurora dahilan upang mawalan ng balanse si Yui at mapaluhod sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang halakhak ni Aurora ay tila tunog ng nababasag na kristal, matalas at walang awit, habang si Marco ay nakatayo lamang sa gilid, isang aninong walang kibo at walang tapang. Nabalik lamang ang diwa ni Yui nang maramdaman niya ang isang marahas na pagyanig ng kanyang balikat. Nagising siyang humihingal, ang kanyang mga pisngi ay basa ng luhang, hindi niya namalayang dumaloy habang siya ay natutulog. Ang liwanag sa loob ng eroplano ay nakatitig sa kanya at sa kanyang tabi, ang mukha ni Marco ay nakasungaw. May bakas ng isang huwad na pag-aalala na mas lalong nagpabigat sa pakiramdam ni Yui. You were crying in your sleep, Yui. Nanaginip ka na naman ba tungkol sa amin? Tungkol sa mommy? Ang tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng malambing na panguuyam. Inabot niya ang isang mamahaling panyo na may burda ng kanyang inisyal. Pilit na ipinapahid ito sa pisngi ni Yui. Mabilis na tinabig ni Yui ang kamay ng lalaki. Ang pakiramdam ng tela sa kanyang balat ay tila isang uod na gumagapang, nagdadala ng pandidiri sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Huwag mo akong hawakan. Ang usal niya, ang boses ay paos, ngunit puno ng talim. Galit ka pa rin ba dahil sa nangyari sa Villa Aurora? Intindihin mo naman si Mommy Yui. Ginagawa niya lang yon para protektahan ang dangal ng pamilya. You have to admit, hindi ka naman talaga fit sa mundo namin noon. Pero tignan mo ngayon. Look at how much you've changed. Siguro dapat ka pang magpasalamat sa kanya dahil kung hindi ka niya pinalayas, hindi ka magiging ganito kaprogresibo. Patuloy ni Marco, tila ba ang lahat ng pasakit na dinanas ni Yui ay isang regalong dapat pa niyang ipagdiwang? Ang bawat salita ni Marco ay tila isang asin na ibinubudbod sa isang sariwang sugat. Ang kawalang malay nito, sa tunay na bigat ng trauma na iniwan nila sa kanya, ay ang pinakamalaking insulto sa lahat. Sa ilalim ng kanyang upuan, dahan-dahang kinapa ni Yui ang kanyang bag. Doon, sa loob ng isang maliit na bulsa, nahanap ng kanyang mga daliri ang isang lumang rosaryo na yari sa kahoy, ang tanging bagay na natira sa kanya mula sa kanyang buhay bago ang mga Montenegro. Ang bawat butil nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas, isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Ang kanyang panginginig ay unti-unting humupa habang mahigpit niyang sinasakal ang krus sa kanyang palad. Protektahan ang dangal? Ang tawag doon ay kalupitan, Marco. At ang tawag sa pananahimik mo noon ay kaduwagan. Wika ni Yui habang dahan-dahang itinataas ang kanyang ulo. Hindi ako naging ganito dahil sa inyo. Naging ganito ako sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo. Huwag mong angkinin ang tagumpay na binuo ko mula sa sarili kong dugo at luha. Napansin ni Yui ang isang bahagyang pagkislap ng takot sa mga mata ni Marco nang mabanggit ang kanyang ina. May isang bagay sa ikinikilos ng lalaki na tila hindi mapakali, isang kaba na hindi maipaliwanag ng simpleng pagkagulat sa pagkikita nila. Anong lihim ang itinatago ni Marco
tungkol sa kalagayan ni Doña Aurora. Bakit tila bawat pagbanggit sa pangalan ng matanda ay nagdadala ng isang madilim na anino sa kanyang mukha? You don't understand, Yui. Mommy is... She's not the same anymore. And I am trying to fix things for us, for the future of Montenegro Group. Mabilis na bawi ni Marco. Ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Yui. Tumingin nang diretso si Yui sa kanya. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato na hinding-hindi na muling mababasag ng mga matatamis na salita. Wala nang tayo bantayo, Marco. Ang tanging koneksyon natin ay ang proyektong ito. At pagkatapos nito, hinding-hindi mo na muling masisilayan kahit ang anino ko. Talaga lang ba, Yui? Kahit na malaman ko ang totoo? I saw the way you held your stomach before you left 5 years ago. I saw the look in your eyes. Huwag mong isiping tanga ako. Ang banta ni Marco. Ang boses ay naging seryoso at mapanganib. Ang malamig na kaba ay muling bumalik sa dibdib ni Yui. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa kaitaasan, ang bawat hininga ni Yui ay naging isang panalangin. Huwag kang magkakamaling lumapit sa mga bagay na hindi na sayo, Marco. Dahil ang multong pilit mong binubuhay ay matagal ko nang inilibing sa ilalim ng 5 taon ng paglimot. Sino ang totoong kinatatakutan ni Marco sa Switzerland at hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Aurora upang makuha ang gusto niya kahit mula sa kabilang panig ng mundo? Ang mga tanong na ito ay tila mga aninong nagsisimulang bumalot sa bawat sulok ng eroplano habang papalapit sila sa kanilang destinasyon. Sino ang batang ito na may mga matang tila nagnanakaw ng aking sariling mukha, Yui? Huwag mong sabihing nagkaroon ka ng lakas ng loob na magtago ng isang Montenegro sa labas ng aming poder. Ang boses ni Marco ay tila isang matalas na labaha na humiwa sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng eroplano. Hawak niya ang pitaka ni Yui na nahulog sa sahig nang bahagyang gumalaw ang sasakyang panghimpapawid dahil sa hangin. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, naroon ang isang maliit na litrato, isang batang lalaki na nakasuot ng asul na kapa. Tumatawa sa gitna ng isang parke na may mga matang kasing talas at kasing lalim ng kay Marco. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Yui ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang lalamunan ay natuyo, naging kasing gasgas ng papel, at ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumindig sa matinding kaba. Dahan-dahang inagaw ni Yui ang kanyang pitaka mula sa kamay ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Isang panginginig na pilit niyang itinago sa pamamagitan ng paghigpit ng hawak sa balat ng pitaka hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Isang mabilis at marahas na tunog na tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng lamig, ngayon ay naging mailap, tila isang hayop na nasukol sa isang madilim na sulok. Anak ko siya. Ang maikling sagot ni Yui. Ang boses ay matigas, ngunit may bahid ng desperasyon. Anak ko siya sa asawa ko sa Switzerland. Isang lalaking hindi katulad mo, Marco. Isang lalaking marunong manatili at magmahal nang walang hinihinging kapalit. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco, isang mamangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Asawa? Sa loob ng 5 taon, nakahanap ka agad ng papalit sa akin? At ang batang ito, ilang taon na siya? 4? 5? Humakbang ng bahagya ang diwa ni Marco patungo sa isang mapanganib na konklusyon. Ang kanyang titig ay naging mapanuri. Tila sinusukat ang bawat anggulo ng mukha ni Yui upang hanapin ang butas sa kanyang mga salita. He looks exactly like me when I was young, Yui. Hindi mo ako maluloko ng ganyang klaseng kwento. Alam ko ang linyada ng mga Montenegro. Maraming bata ang magkakamukha sa mundo, Marco.
Huwag mong masyadong mataasan ang tingin sa sarili mo. Pagmamatigas ni Yui, kahit na sa loob niya ay tila gumuho na ang bawat pader na kanyang itinayo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaon sa telang suot niya. Pilit na hinahanap ang lakas sa gitna ng panghihina. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka, isang lihim na panalangin na sana ay huwag maramdaman ni Marco ang malakas na pintig ng katotohanang itinatago niya. Ang selos at pagdududa ay nagsimulang mag-alab sa mga mata ni Marco. Isang apoy na handang tumupok sa anumang katahimikang natitira sa pagitan nila. Kung totoo ang sinasabi mo, nasaan ang asawa mo? Bakit mag-isa ka lang na naglalakbay? Bakit tila wala kang singsing sa iyong mga daliri? Ang sunod-sunod na tanong ni Marco, ang boses ay lumalakas, sapat na upang mapalingon ang ilang pasahero sa kanilang gawi. Hindi sumagot si Yui. Ibinalik niya ang litrato ni Kenji sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pitaka, tila ibinabaon muli ang kanyang pinakamahalagang kayamanan sa isang lugar na hindi maaabot ng kamay ng isang Montenegro. Ang kanyang katahimikan ay naging kanyang tanging panangga, ngunit sa ilalim nito, ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng susunod na hakbang. Paano kung may espiya si Doña Aurora sa loob ng flight na ito? Paano kung ang simpleng pagdududa ni Marco ay makarating sa matandang reyna na walang ibang hangad, kundi ang puksain ng anumang bakas ng pagkakamali ng kanyang anak? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Yui. Malalaman at malalaman ko ang totoo. Bulong ni Marco. Ang kanyang hininga ay malapit sa tenga ni Yui, nagdadala ng isang nakakapanghilakbot na banta. At kapag napatunayan kong dugo ko ang nananalaytay sa batang iyon, sisiguraduhin kong babalik kayo sa akin sa paraang hindi mo magugustuhan. Tumitig si Yui sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bato. Ang panganib ay hindi na lamang isang anino sa malayo. Ito ay nasa tabi na niya, humihinga at naghihintay ng tamang pagkakataon upang manila. Sino ang laging nakasubaybay sa kanila mula sa likurang bahagi ng business class at ano ang mga dokumentong palihim na binabasa ni Marco habang iniisip niyang tulog si Yui? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin at si Yui ay nakatayo sa dulo. Tanging ang pagmamahal sa kanyang anak ang nagsisilbing tanging dahilan upang huwag siyang tuluyang mahulog. Yui, hawakan mo ako. Please, ayoko pang mamatay nang hindi tayo nagkakaayos. Isipin mo ang mga pinagsamahan natin. Ang boses ni Marco ay nanginginig sa purong takot. Nawala ang lahat ng kanyang pagkamao at pagmamayabang sa gitna ng marahas na pagyanig ng eroplano. Ang bawat bahagi ng sasakyang panghimpapawid ay tila nagrereklamo sa ilalim ng bigat ng malakas na hangin at ulan sa labas. Ang mga gamit sa loob ng kabina ay nagliliparan. Ang mga kubyertos ay naglalaglagan sa sahig na lumilikha ng isang magulo at nakakatakot na ingay. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang kamay ni Marco ay marahas na kumapit sa braso ni Yui. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa balat nito. Pilit na humihingi ng proteksyon mula sa babaeng 5 taon niyang binaliwala. Tinitigan ni Yui ang kamay na iyon. Ang kamay na dati ay pinagmumulan ng kanyang lakas. Ngunit ngayon ay tila isang maruming tanikala na lamang. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na lasa sa kanyang dila. Noong siya ang nasa gitna ng unos ng buhay, noong siya ang tinatangay ng agos ng pang-aapi ng pamilya Montenegro, nasaan si Marco? Bakit hindi siya hinawakan nito ng ganito kahigpit noong pinalalayas siya sa gitna ng ulan? Ang panginginig ni Marco ay hindi nagdulot ng awa sa puso ni Yui, kundi isang malalim na pagkamuhi na mas matindi pa sa anumang bagyo sa labas. Bitawan mo ako, Marco. You didn't save me then. Don't try to save me now. Ang malamig na sagot ni Yui habang buong lakas niyang tinatabig ang kamay ng lalaki. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Isang kabaligtaran nang nagpapanik na si Marco
na ngayon ay nakasubsob na sa kanyang upuan, nakapikit at bumubulong ng mga panalangin na tila ba ang langit ay mabibili ng kanyang biglaang pagsisisi. Tumayo si Yui, kahit na mahirap panatilihin ang balanse dahil sa patuloy na pag-alog ng sahig. Sa kabilang row, nakita niya ang isang bata na umiyak ng malakas. Ang mga magulang nito ay tila nawawalan na rin ng kontrol sa sariling takot. Sa halip na magtago sa ilalim ng kumot, lumapit si Yui. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga kamay na dati ay para lamang sa pagguhit, ngayon ay naging isang kanlungan para sa batang nangangailangan ng katiyakan. Ang kanyang marahang tinig habang binubulungan ng bata ng mga salitang nagpapatahan dito ay tila isang awit na mas malakas pa sa dagundong ng makina ng eroplano. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Yui ang isang folder na nalaglag mula sa bag ni Marco. Sa gitna ng pagyanig, bumukas ito at kumalat ang ilang dokumento sa sahig. Isang pamilyar na logo ang tumama sa paningin ni Yui, ang logo ng kanyang sariling kumpanya sa Switzerland. May mga sulat kamay sa gilid ng mga papel, mga kalkulasyon at mga plano na tila naglalayong pabagsakin ang kanyang posisyon sa Alpine Grand Project. Ang kaba sa dibdib ni Yui ay napalitan ng isang malamig na kumpirmasyon. Ang pagkikita nilang ito ay hindi isang aksidente. Si Marco ay isang mandaragit na naghihintay lamang ng pagkakataon upang muling nakawin ang kanyang tagumpay. Dahan-dahang humupa ang turbulence at ang eroplano ay muling bumalik sa isang maayos na paglalakbay. Ang katahimikang bumalot sa kabina ay mas nakakatakot pa kaysa sa ingay ng bagyo. Si Marco ay dahan-dahang umayos ng upo, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging disente. Ngunit ang bakas ng kanyang kaduwagan ay nakaukit na sa isipan ng lahat ng nakakita. Hindi siya tumingin kay Yui, ngunit ang kanyang mga daliri ay mabilis na nililikom ang mga nagkalat na dokumento, tila itinatago ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Nandito na tayo, ang anunsyo ng kapitan na nagpapahiwatig ng kanilang pagbaba sa Zurich. Tumingin si Yui sa bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing bumagsak sa lupa. Alam niya na ang pagtapak ng kanyang mga paa sa malamig na semento ng Switzerland ang magiging simula ng isang mas malaking digmaan. Kung iniisip ni Marco at ng kanyang ina na maaari nilang gamitin ang nakaraan upang kontrolin ang kanyang hinaharap, nagkakamali sila. Bakit tila may isang anino sa lobby ng airport na kanina pa nakatingin sa kanilang gawi habang sila ay pababa ng eroplano? At ano ang gagawin ni Yui kapag natuklasan niyang ang impyernong kanyang tinakasan ay matagal na palang naghihintay sa kanya sa bansang akala niya ay kanyang paraiso? Ang bawat hininga ni Yui ay naging isang babala. Ang landing na ito ay hindi ang pagtatapos ng biyahe, kundi ang simula ng isang paghaharap na wawasak sa lahat ng kanilang kinagisnan. Architect Yui, welcome back to Zurich. The car is ready and the delegates are already at the hotel for the preliminary briefing. Ang boses ng kanyang Swiss assistant ay tila isang malamig, ngunit malinaw na himig na bumura sa lahat ng ingay ng nakaraan sa loob ng eroplano. Sa labas ng paliparan, ang hangin ng Switzerland ay humahampas sa balat ni Yui. Isang kakaibang lamig na tila nagpapahiwatig na siya ay nasa kanyang sariling teritoryo na. Isang itim na luxury sedan ang naghihintay sa tapat ng pintuan. Ang mga bodyguard na nakasuot ng formal na itim ay sabay-sabay na yumuko bilang paggalang sa kanya. Ito ang mundong binuo ni Yui mula sa wala. Isang mundong walang puwang para sa mga taong nangmamaliit. Sa likuran niya, nakita ni Yui ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Ang lalaking akala ay siya pa rin ang bida, sa bawat kwento ay mukhang nawawala. Sa gitna ng karangyaan, na hindi siya ang nagmamay-ari. Ang pagkunot ng kanyang noo at ang pilit na pag-aayos ng kanyang suit ay nagpapakita ng kanyang hindi komportableng kalagayan. Para kay Marco, ang makita si Yui na pinagsisilbihan ng mga banyaga at kinikilala
bilang isang mahalagang tao ay isang sampal sa kanyang maskulinidad at ego. Yui, baka naman pwedeng sumabay na ako sa sasakyan mo? Nagkaroon daw ng problema sa shuttle ng hotel na kinuha ng kumpanya namin. Ang pilit ng ngiti ni Marco. Ang boses ay puno ng pagbabaka sakali. Tumingin si Yui sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at walang emosyon. Mr. Montenegro, ang sasakyang ito ay para sa akin at sa aking team lamang. I'm sure ang isang Montenegro ay kayang-kayang humanap ng sarili niyang paraan. This is Zurich, not Villa Aurora. Hindi lahat dito ay susunod sa iyong mga utos. Sa loob ng sasakyan, habang binabagtas ang malinis na kalsada patungo sa hotel, dahan-dahang isinuot ni Yui ang kanyang makapal na winter coat. Ang bawat butones nito ay tila isang locking mechanism ng kanyang puso. Ang makapal na telang ito ay hindi lamang pananggalang sa lamig ng Switzerland, kundi isang baluti laban sa mga mapanuring mata ng lalaking nasa likuran niya. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang video call mula sa Pilipinas. Ang mukha ni Kenji ay lumitaw sa screen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang ipinapakita ang isang bagong guhit na bahay. Mama! Look! I drew a castle for you! When are you coming home? Ang masayang boses ng bata na tila isang mainit na sinag ng araw. Sa gitna ng taglamig, mabilis na pinatay ni Yui ang screen nang mapansin niyang ang sasakyan ni Marco ay nakabuntot sa kanila at maaari silang magkita sa lobby. Ang takot na marinig ni Marco ang boses na yon ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ang bawat segundong kasama si Marco sa lungsod na ito ay isang panganib na hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Sino ang lalaking nakatayo sa isang sulok ng paliparan kanina na laging nakasunod ang tingin sa bawat galaw ni Yui mula nang siya ay bumaba ng eroplano? Pagdating sa lobby ng hotel, ang lahat ay tila gumagalaw sa isang perpektong koordinasyon. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang naputol ng isang matalas at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Ang tunog ng mga takong sa makintab na marmol ay tila mga hakbang ng isang paparating na hukbo. Marco, my son, bakit ngayon ka lang? At sino ang babaeng ito na tila nakalimot na kung paano lumuhod sa harap ng kanyang tunay na amo? Ang boses na yon ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa hangin ng lobby. Doon, sa gitna ng naglalakihang chandelier, nakatayo si Doña Aurora Montenegro. Ang kanyang suot na mamahaling balahibo ng hayop at ang kanyang mga matang puno ng paghamak ay nagpatigil sa mundo ni Yui. Ang nakaraan na akala ni Yui ay naiwan na niya sa Pilipinas ay narito na, mas malupit at mas handang Manila. Ang bawat hininga ni Yui ay naging isang pakikibaka habang ang anino ni Aurora ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang tagumpay. Ang basurang binihisan ng mamahaling sutla ay mananatiling basura sa paningin ng mga taong nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang laso na dahan-dahang pumatak sa gitna ng marangyang hall ng hotel. Nakatayo siya sa gitna ng mga Swiss delegates, hawak ang isang baso ng champagne na tila ba siya ang reyna ng lugar na yon. Ang bawat salita niya ay binitawan ng may sadyang bagal, tinitiyak na bawat titik ay tila isang latay na lalatay sa balat ni Yui. Sa harap ng mga banyagang investor, ang kanyang pangungutya ay tila isang sining, isang malupit na sining ng pagwasak sa dangal ng kapwa. Si Yui ay nanatiling nakatayo ng matuwid, ang kanyang likod ay kasing tigas ng haligi ng gusaling kanyang idinisenyo. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas makawala sa isang hawlang bakal. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Aurora, isang amoy na dati ay nagpapanginig sa kanya sa takot sa Villa Aurora, ay muling sumalakay sa kanyang mga pandama. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad, ang panginginig ng kanyang mga daliri, na pilit niyang itinago sa pamamagitan ng paghigpit ng hawak sa kanyang wine glass.
Ang mapulang likido sa loob nito ay gumalaw ng marahas, tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang pagkatao. Mommy, please! Architect Yui is our lead consultant. Wag dito. Nakakahiya sa mga bisita. Ang bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit na humahawak sa braso ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Yui. Isang tanda ng kanyang walang katapusang kaduwagan. Dahan-dahang uminom ng wine si Yui. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng lapat sa mga mata ni Aurora. Ang tunay na basura, Doña Aurora, ay ang mga taong kailangang mang-apak ng iba para lamang makaramdam ng taas. Ang Switzerland ay hindi ang inyong mansyon kung saan ang inyong salita ay batas. Dito, ang tinitignan ay ang galing ng isip at ang tibay ng karakter, mga bagay na tila nakalimutan na ninyong ituro sa inyong anak. Ang bawat salitang Tagalog ni Yui ay binitawan ng may lalim at talim, isang sadyang pagpili upang tanging silang tatlo lamang ang makaunawa sa bigat ng insulto. Nakita ni Yui ang pamumula ng mukha ni Aurora, ang pag-igting ng mga panga nito na tila hindi makapaniwala na ang dating katulong na pinatitira sa likod bahay ay may lakas na ng loob na sumagot ng ganoon katuso. Ang lakas na ng loob mong magsalita, Yui. Akala mo ba ay mabubura ng mga award na yan ang katotohanang ikaw ay isang manggagamit? Nakalimutan mo na ba kung paano ka nagmakaawa sa paanan ko noon? Ang nanggagalaiting bulyaw ni Aurora. Bagaman pilit pa rin niyang pinapanatili ang isang huwad ng ngiti para sa mga taong nakapaligid sa kanila. Huminga ng malalim si Yui, dinaramdam ang lamig ng hangin na pumapasok sa kanyang baga. Ang bawat alaala ng kanyang pagluhod noon ay tila isang panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Hindi ko nakalimutan, Aurora. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, upang ipakita sa inyo na ang taong itinapon ninyo sa putikan ay ang siya ring taong kailangan ninyo upang isalba ang inyong bumabagsak na imperyo. If I decline this project, your company dies. Now tell me, sino sa atin ang tunay na kailangan ng tulong? Sa gitna ng tensyon, lumapit si Marco at pilit na namamagitan, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang anino lamang na walang saysay. Ang labanan ay sa pagitan na ng dalawang babae. Ang reynang pilit kumakapit sa kanyang trono at ang arkitektong handang magtayo ng sariling mundo. Bago tumalikod si Yui, mabilis na humakbang si Aurora patungo sa kanya. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong, ngunit ang bawat salita ay tila isang patalim na itinusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Yui. Don't be too proud, Yui. I know about the child. I know where you hide him in the Philippines. Akala mo ba ay hahayaan kong ang isang dugong Montenegro ay lumaki sa piling ng isang tulad mo? I will take him, and you will have nothing again. Ang baso sa kamay ni Yui ay muntik ng mabitawan. Ang kanyang buong mundo ay tila biglang nagdilim, at ang tunog ng masayang musika sa hall ay napalitan ng isang nakakabininging katahimikan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Aurora upang makuha ang kanyang apo? At ano ang lihim na kasunduan ni na Marco at ng kanyang ina na lingid sa kaalaman ni Yui? Ang bawat hakbang ni Yui palayo ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo, habang ang anino ng panganib ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang pinakamamahal na anak. Ang bawat lihim na ibinaon sa limot ay may paraan upang muling huminga, lalo na kung ang amoy ng katotohanan ay kasing pamilyar ng sarili kong dugo. Ang boses ni Marco ay tila isang malabong bulong na nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na silid. Sa loob ng hotel suite ni Yui, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana, naglalabas ng mga aninong tila mga multong nagmamasid. Habang si Yui ay abala sa isang mahalagang pulong sa kabilang palapag, si Marco ay nakatayo sa harap ng isang nakabukas na vault.
Ang pinto ng bakal ay dahan-dahang gumalaw, naglalabas ng isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga gears na tila ba nagrereklamo sa ginawang paglapastangan sa seguridad. Sa loob ng vault, hindi mga alahas o pera ang hinahanap ni Marco. Ang kanyang mga daliri, na bahagyang nanginginig sa pagitan ng kaba at pananabik, ay dahan-dahang humawak sa isang asul na folder. Sa loob nito ay naroon ang isang dokumento na tila nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang birth certificate ni Kenji. Ang bawat titik na nakasulat doon, ang bawat pirma, at ang pangalan ng ama na iniwang bakante ay tila mga hiyaw na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang petsa ng kapanganakan ay hindi nagsisinungaling. Ang bata ay bunga ng huling gabi nila sa mansyon. Ang gabing akala ni Marco ay pagtatapos lamang ng isang pagkakamali. Ngunit yun pala ang simula ng isang bagong buhay. Akin ang batang ito. Isang Montenegro ang nagtatago sa likod ng pangalang ito. Ang usal ni Marco, ang kanyang mga mata, ay naglalabas ng isang kakaibang ningning. Sa kanyang isip, ang bata ay hindi lamang isang anak. Ito ay isang alas, isang sandata na maaari niyang gamitin upang muling makuha si Yui at ang kapangyarihang unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Nabalik lamang ang diwa ni Marco nang ang pinto ng suite ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa hallway ay pumasok sa silid, naglalabas ng isang mahabang anino ni Yui na nakatayo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang paghinga, na mabilis at gulat, ay tila isang marahas na hangin na pumasok sa silid. Nakita ni Yui ang vault na nakabukas, at ang mas masahol pa, nakita niya ang pinakasagradong papel ng kanyang buhay na hawak ng lalaking pinakaayaw niyang makakita nito. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa silid ko? Ang bulyaw ni Yui, ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng galit at takot. Mabilis siyang lumapit at marahas na inagaw ang papel mula sa kamay ni Marco. Ang tunog ng pagkuskos ng papel sa pagitan ng kanilang mga daliri ay tila isang babala ng paparating na gulo. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco. Huli na ang lahat para itago ang ebidensya, Yui. Kenji. Napakagandang pangalan para sa isang tagapagmana ng pamilya Montenegro. Bakit mo ipinagkait sa akin ang sarili kong anak? Bakit mo hinayaan na lumaki siyang walang ama habang ako ay nagdurusa sa paghahanap sa inyo? Nagdurusa? Huwag kang magpatawa, Marco. Ang tanging dusa mo ay ang mawalan ng laruang kasing yaman ko noon. Ang sagot ni Yui habang buong lakas niyang pinupunit ang birth certificate sa harap mismo ng mukha ni Marco. Ang tunog ng bawat pagkapunit ng papel ay tila musika sa pandinig ni Yui, isang simbolo ng pagputol sa huling hibla ng koneksyon na nais ni Marco na buhayin. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga pira-pirasong konfeti ng isang patay na relasyon. Ang papel na yan ay walang halaga, Marco. Dahil sa puso ni Kenji, wala siyang ama. Namatay ang ama niya noong gabing hayaan mo kaming itapon sa labas ng bahay ninyo. Hindi mo siya anak, hinding-hindi mo siya mahahawakan. Ang wika ni Yui, ang kanyang mga mata, ay nag-aapoy sa paninindigan. Lumapit si Marco. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na nagtatangkang kulungin si Yui. Akala mo ba ay matatapos ito sa pagpunit ng papel? I have connections, Yui, and I have my mother. Doña Aurora will never let a Montenegro heir live like a commoner. If you don't give him to us willingly, we will take him by force. Naramdaman ni Yui ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang lamig ng kaba ay muling gumagapang sa kanyang likuran. Sino ang nagbigay kay Marco ng master key upang makapasok sa kanyang silid? At ano ang tunay na balak ni Aurora na ngayon ay tila mas malapit na sa katotohanan kaysa sa kanyang mga kinatatakutan? Ang bawat segundong lumilipas sa dilim ng silid na yon ay tila isang mitya ng isang bombang handa ng sumabog. At si Yui ay naiwang nag-iisa upang harapin ang pinsala. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo, Yui. Kung hindi dahil sa awa ng pamilya ko,
Baka hanggang ngayon ay namamalimos ka pa rin sa kanto. Huwag mong isiping ang tagumpay mo ngayon ay sapat na para bayaran ang 5 taong pagkupkop namin sa'yo. Ang boses ni Marco ay tila isang mabigat na tanikala na dahan-dahang ipinupulot sa leeg ni Yui. Sa loob ng opisina ng hotel, ang bawat salita ni Marco ay tila nagpapakita ng isang madilim na katotohanan sa kulturang kinalakihan nila, ang utang na loob na ginagamit bilang kasangkapan ng pang-aalipin. Habang nagsasalita si Marco, si Yui ay nakatitig sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang mga kamay na ito, na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis ng mansyon ng mga Montenegro, ngayon ay may hawak na pluma ng isang arkitekto. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang pagtatangka na muling ibalik ang mga kalyong yon, na muling gawin siyang bilanggo ng nakaraan. Naramdaman ni Yui ang bigat ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na hiyaw ng pagprotesta. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng gabing siya ay nagtatrabaho kahit may sakit. Ang mga pagkakataong hindi siya pinapakain dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali. Iyon ba ang utang na loob na sinasabi ni Marco? Ang pagtrato sa kanya na parang hayop sa loob ng 5 taon? Ang pait ay tila isang malapot na likido na dahan-dahang lumulunod sa kanyang katinuan, habang ang bawat hininga niya ay nagiging kasing bigat ng tingga. Enough, Mr. Montenegro. Lumalampas ka na sa hangganan ng profesionalismo. Isang baritono at kalmadong boses ang bumasag sa tensyon. Pumasok si Leo, ang matapat na assistant ni Yui. Bit-bit ang isang tray ng mainit na tsa. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na pumatay sa nag-aapoy na galit sa loob ng silid. Inilapag ni Leo ang tsaa sa harap ni Yui at tumayo sa pagitan niya at ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tahimik na banta na hindi kayang balewalain. And who are you? Isang tauhan lang na sinusubukang maging bayani? Ang pangungutya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inis. Wala kang alam sa kasaysayan namin, kaya huwag kang makialam. Alam ko ang tungkol sa mga taong gumagamit ng utang na loob para itago ang sarili nilang kahinaan. Sagot ni Leo. Ang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may talim. Architect Yui is under my protection, and if you continue to harass her, I will personally see to it that you are escorted out of this country. Nagkaroon ng matinding palitan ng tingin sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang tunog ng paghinga ni Marco ay naging mabilis at marahas, habang ang bawat segundo ay tila isang mitya ng pagsabog. Si Yui, sa kabilang banda, ay naramdaman ng isang kakaibang ginhawa. Ang maliit na kilos ni Leo, ang pag-abot ng mainit na tsaa, at ang pagtayo sa kanyang harap na nagpaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Ang init ng baso sa kanyang palad ay tila nagbigay ng sapat na lakas upang harapin ang anumang unos. Ano ang koneksyon mo sa kanya, Leo? Bakit tila mas kilala mo siya kaysa sa akin? Ang tanong ni Marco, may bakas ng selos na pilit itinatago. Baka naman pati ang assistant mo ay nauto mo na rin, Yui? Bago pa makasagot si Yui, ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag, ngunit ang aura ng tawag na yon ay tila nagdadala ng isang nakakapanghilakbot na mensahe. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Doña Aurora ay gumapang sa kanyang pandinig, kasing lamig ng yelo sa Alps. Architecture is a fragile career, Yui. Isang maling balita lang at guguho ang lahat ng iyong pinaghirapan. Ngunit mas fragile ang buhay ng isang bata sa Pilipinas na walang sapat na proteksyon. Mamili ka. Ibibigay mo ang bata sa akin sa Zurich o sisiguraduhin kong wala ka ng babalikang anak o career sa Pilipinas. Nabitawan ni Yui ang baso ng tsaa. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang mundo na nawawasak sa libu-libong piraso. Ang likido ay kumalat sa kanyang sapatos, ngunit hindi niya nararamdaman ang init.
Ang tanging nararamdaman niya ay ang purong takot para kay Kenji. Sino ang tunay na nag-traitor sa kanya at nagbigay ng impormasyon kay Aurora tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak? At ano ang gagawin niya ngayon na ang buhay ni Kenji ay nakataya na sa gitna ng isang malupit na laro ng kapangyarihan? Yuy! Lalamigin ka riyan. Lumapit ka sa apoy. Naalala mo ba noong mga gabi sa Baguio? Noong magkasama tayong nangangarap sa ilalim ng iisang kumot, ang boses ni Marco ay naging isang marahang bulong. Kasing init ng mga dila ng apoy na sumasayaw sa fireplace ng liblib na chalet sa gitna ng kabundukan ng Alps. Sa labas, ang baotuyet ay nagngangalit. Ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintanang salamin ay tila hiyaw ng mga ligaw na hayop na naghahanap ng masisilungan. Dahil sa biglaang pagguho ng niebe sa kalsada, napilitan silang manatili sa loob ng kahoy na bahay na ito. Isang masikip na espasyo kung saan ang bawat hininga ay tila nagiging iisang hangin na lamang. Nakatitig si Yui sa apoy. Ang kanyang mukha ay namumula sa init, ngunit ang kanyang kaloob-looban ay nananatiling kasing lamig ng yelo sa labas. Ipinatong niya ang kanyang mga binti sa upuan, niyayakap ang kanyang sarili habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa isang maliit na peklat sa kanyang kaliwang kamay. Isang peklat na nakuha niya noong gabing pilit niyang binubuhat ang kanyang mabibigat na gamit palabas ng Villa Aurora habang ang mga Montenegro ay nakatingin lamang. Ang peklat na yon ay ang kanyang tunay. Ito ang kanyang paalala na ang init na inaalok ni Marco ay hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa isang mapanirang sunog. Bakit ka ba ganyan kalayo, Yui? I'm still the same Marco you loved. Ang Marco na hinalikan mo sa ilalim ng ulan. Ang muling bulong ni Marco habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang hininga na amoy alak at peppermint ay dumarapo sa leeg ni Yui, dahilan upang ang bawat balahibo nito ay tumayo sa isang kakaibang pakiramdam. Dahan-dahang inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ni Yui. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kanyang leeg. Pilit na inaalis ang buhok na nakatakip dito. Para kay Yui, ang haplos na yon ay tila isang kuryente na dumaan sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na kiliti na muntik nang magpabagsak sa kanyang mga pader. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw, habang ang mukha ni Marco ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang mga labi nito ay tila nag-aalok ng isang pangako ng paglimot sa lahat ng sakit, ng pagbabalik sa panahong sila ay masaya pa. Ngunit sa mismong segundo na ang mga labi ni Marco ay muntik nang dumiit sa kanyang balat, isang imahe ang biglang sumabog sa isipan ni Yui. Nakita niya ang isang maliit na sanggol, si Kenji, na umiiyak sa gitna ng baha habang siya ay naglalakad sa kalsada na walang masisilungan. Nakita niya ang sarili niyang mga luha na humahalo sa ulan habang nagmamakaawa kay Marco na buksan ang pinto ng kotse. Ngunit ang tanging nakuha niya ay ang usok ng tambutso ng sasakyang mabilis na umalis. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila nagising sa isang marahas na paraan. Ang kanyang kamay ay mabilis na gumalaw at ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa buong chalet. Mas malakas pa sa dagundong ng bagyo sa labas. Ang mukha ni Marco ay napalingon sa kanan. Ang kanyang pisngi ay mabilis na namula habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Huwag mo akong muling hahawakan ng ganyan, Marco. Ang bawat haplos mo ay tila isang dumi na gusto kong hugasan ng asido. Ang usal ni Yui, ang kanyang boses, ay naging kasing talim ng isang pirasong yelo. You're crazy, Yui! Sinusubukan ko lang na ibalik ang kung anong meron tayo. Ang sigaw ni Marco habang hinahawakan ang kanyang namumulang pisngi. Akala mo ba ay makakaligtas ka sa labas ng mag-isa? You need me. You need our family. Mas pipiliin ko pang mamatay sa lamig sa labas kaysa mabuhay sa init ng iyong mga kasinungalingan.
Sagot ni Yui habang dahan-dahang tumatayo at lumalayo patungo sa kabilang dulo ng silid. Sino ang nag-cut ng linya ng telepono sa chalet na naging dahilan upang hindi sila makatawag ng tulong at ano ang plano ni Marco habang pinapanood ang bawat paggalaw ng orasan sa dingding? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara sa paligid ni Yui at siya ay nakatayo sa gitna, naghihintay sa pagdating ng umaga na tila ba ito ang huling pag-asa ng kanyang buhay. Architect Yui, isang manggagamit na pinagkanulo ang sariling bayan para sa pera ng mga dayuhan, isang huwad na profesional na gumagamit ng katawan upang makakuha ng mga kontrata sa Switzerland. Ang mga linyang ito sa screen ng kanyang laptop ay tila mga linta na sumisipsip sa lahat ng lakas ni Yui sa loob ng kanyang opisina. Ang bawat salita ay may dalang lason, isang planadong pag-atake sa kanyang dangal na mabilis na kumakalat sa mga social media at news portals sa Pilipinas at Zurich. Hindi lamang ito simpleng chismis, ito ay isang organisadong kampanya ng karakter asasinasyon. Ang bawat paratang ay tila isang malakas na hampas ng maso sa pundasyon ng career na binuo niya sa loob ng 5 taon. Sa tabi ng mga artikulong ito ay ang mga larawan niya at ni Marco sa loob ng chalet. Mga anggulong sadyang ginawa upang magmukhang may namamagitan sa kanila. Isang mapanirang ebidensya na ginagamit ngayon ng kanyang mga karibal sa negosyo. Naramdaman ni Yui ang unti-unting panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat daliri ay tila nawawalan ng pakiramdam habang binabasa ang mga komento ng mga taong hindi naman siya kilala. Ang bawat insulto ay tila isang laway na idinudura sa kanyang mukha. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo, kasing gasgas ng tuyong lupa. Habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang marahas na tunog na tila ba gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, ang tunog ng patuloy na pag-vibrate ng kanyang telepono mula sa mga tawag ng mga investors na nagkakansela ng kanilang suporta ay tila isang hiyaw ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Architect, the Alpine Grand Board just called. Sinuspindi nila ang iyong kontrata hanggat hindi nalilinis ang iyong pangalan. I'm sorry, Yui, but the Swiss investors don't want to be associated with this kind of scandal. Ang boses ni Leo sa intercom ay puno ng lungkot at pag-aalala. Dahan-dahang tumayo si Yui at humarap sa malaking salamin sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat at pagod. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago, ang kanyang dignidad. Sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, kinuha niya ang kanyang suklay at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang pag-aayos ng kanyang nasirang pagkatao. Ang pagpiling manatiling maayos sa harap ng kawalan ng katarungan. Kahit na tila tinatalikuran na siya ng mundo, hindi niya tatalikuran ang kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang kwelyo. Pinahid ang isang butil ng luhang nagtangkang kumawala at huminga ng malalim. Sa kabilang dulo ng lungsod, naririnig ni Yui sa kanyang isipan ang matining na halakhak ni Doña Aurora. Nakikita niya ang matanda na nagdiriwang kasama si Beatrice, ang karibal niyang designer na matagal nang naghahangad ng kanyang posisyon. Ang sabwatan ay malinaw na tila kristal. Ang layunin ay hindi lamang makuha si Marco, kundi ang tuluyang ibaon si Yui sa limot at kahirapan upang wala na siyang lakas na lumaban para kay Kenji. Bakit Yui? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Ang bulong ni Yui sa kanyang sariling refleksyon. Ang boses ay paos at puno ng pait. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Ang numerong tanging ang yaya ni Kenji sa Pilipinas ang nakakaalam. Ang bawat tunog ng ringtone ay tila isang babala na nagpapatigil sa kanyang hininga. Pagkasagot niya sa tawag, ang marahas na pagtangis ng yaya ang bumungad sa kanya. Isang tunog na sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Architect! Ma'am Yui! Patawarin niyo po ako. Kinuha nila si Kenji.
May mga armadong lalaki na pumasok sa bahay. Pilit nilang isinakay sa itim na sasakyan ang bata. Ang sabi nila, ibabalik lang daw nila ang bata sa tunay niyang pamilya. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Yui. Ang tunog ng pagtama nito sa carpet ay tila ang huling tunog ng kanyang katinuan. Ang lamig ng Switzerland ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa kanya habang ang imahe ng umiiyak na si Kenji ay nagpapaikot-ikot sa kanyang paningin. Sino ang tunay na nagbukas ng pinto ng kanyang bahay sa Pilipinas para sa mga tauhan ni Aurora at hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Yui upang mabawi ang kanyang anak mula sa kuko ng mga halimaw na Montenegro? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patalim na dahan-dahang pumuputol sa kanyang huling pag-asa. Ang isang inang nawalan ng anak ay mas mabangis pa sa anumang hayop sa gubat at wala akong pakialam kung sunugin ko ang buong mundo. Makuha ko lang muli si Kenji sa aking mga bisig. Ang boses ni Yui ay hindi na ang boses ng isang prestihiyosong arkitekto. Ito ay ang paos at nanginginig na hiyaw ng isang sugatang leon. Marahas niyang itinulak ang pinto ng luxury suite ni Doña Aurora. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang pagsabog na yumanig sa buong palapag. Hindi na niya naramdaman ang pagpigil ng mga security guard. Ang kanyang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas na tila hindi makatao. Sa loob ng silid, nakita niya si Aurora na nakaupo ng komportable, dahan-dahang humihigop ng tsaa, habang ang liwanag ng dapit hapon sa Zurich ay nagbibigay ng isang huwad na ningning sa kanyang mga alahas. Ang bawat hakbang ni Yui patungo sa matanda ay tila isang pagyanig ng lupa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa purong puot. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nag-iiwan ng mga mapupulang marka na tila mga patak ng dugo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho na palitan ng isang nakakasakal na tensyon na tila ba ang bawat hininga ni Yui ay nagnanakaw ng oksiheno mula kay Aurora. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin si Kenji, Aurora. Isinusumpa ko, hindi ka makakaalis sa silid na ito ng buhay hanggat hindi ko naririnig ang boses ng anak ko. Ang sigaw ni Yui habang marahas niyang hinahablot ang kwelyo ng mamahaling sutla na suot ng matanda. Ang kalansing ng mga perlas ni Aurora na nagtatamaan sa isa't isa ay ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan bago sumagot ang matanda nang may nakakangilong ngiti. Ang bata ay nasa mabuting kamay, Yui. Sa mga kamay na may kakayahang bigyan siya ng kinabukasan, hindi sa isang inang ang career, ay dahan-dahang nagiging abo sa harap ng buong mundo. Isipin mo ito bilang isang pabor. Binigyan kita ng pagkakataong ayusin ang iyong buhay nang walang pabigat. Sa sandaling iyon, pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat nang makita ang eksena. Mommy, is it true? Kinuha niyo si Kenji sa Pilipinas nang wala akong alam? Sabi niyo ay kakausapin niyo lang si Yui tungkol sa business. Ang pagtataksil sa loob ng pagtataksil ay tila isang huling hampas ng maso sa katinuan ni Yui. Binitiwan niya si Aurora at dahan-dahang napaluhod sa gitna ng silid. Ang kanyang pagluhod ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang bigat ng isang inang nadudurog ang puso. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga tunog ng isang instrumentong nawala sa tono. Puno ng sakit at desperasyon. Ang sandaling isinantabi niya ang lahat ng kanyang pride, ang lahat ng kanyang tagumpay, para lamang magmakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Maawa kayo, Marco. Kung may natitira pang tao sa loob ng iyong pagkatao, tulungan mo ako. Ang bulong ni Yui, ang kanyang mga luha, ay mabilis na tumutulo sa makintab na sahig ng hotel. Kunin niyo na ang lahat. Ang karir ko, ang mga project ko, ang pangalan ko.
Huwag lang si Kenji. Siya lang ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga. Tumingin si Marco sa kanyang ina at pagkatapos ay kay Yui na nasa sahig. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay nagpapakita ng labanan sa loob ng kanyang isipan. Ang kaduwagan ni Marco ay tila dahan-dahang natutunaw sa harap ng purong pagmamahal ng isang ina. Ngunit si Aurora ay nanatiling matigas. Ang kanyang puso ay tila isang bato na hindi kayang abutin ng anumang pagsusumamo. If anything happens to my son, Aurora, I will burn your legacy to the ground. Sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok kahit na ubusin ko ang bawat sentimo ng yaman ko. Ang huling banta ni Yui habang dahan-dahan siyang tumatayo. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas at mapanganib. Nasaan nga ba si Kenji? Sa gitna ng kaguluhang ito, isang misteryosong mensahe ang pumasok sa telepono ni Marco na nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Anong katotohanan ang itinatago ni Aurora na mas malupit pa sa pagdukot sa bata? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang trahedyang walang sinuman ang handang harapin. Ang bawat patak ng luha ng isang ina ay tila isang sumpa na dahan-dahang gumuguho sa tore ng kasamaan. At ngayon, ang toreng binuo ninyo sa loob ng maraming dekada ay magsisimula ng maging abo. Ang boses ni Yui ay naging mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol na hindi na mababawi. Sa loob ng madilim na silid ng kanyang opisina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng laptop ni Leo. Sa screen, isang maliit na tuldok na pula ang dahan-dahang kumukurap sa mapa ng Pilipinas. Isang lihim na safe house sa isang liblib na probinsya na pagmamay-ari ng mga Montenegro. Ang impormasyong ito ay hindi nanggaling sa swerte, kundi mula sa isang dating bodyguard ni Doña Aurora na hindi na nakayanan ang mga iyak ng isang batang naghahanap sa kanyang ina. Ang konsensya, kahit sa pinakamadilim na puso, ay may paraan upang magising sa tamang panahon. Naramdaman ni Yui ang pagluwag ng paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila nagdadala ng bagong buhay, isang kakaibang init na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Habang pinapanood niya ang tuldok na yon, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa determinasyon. Sa kabilang dako ng kanyang mesa, nakahanda na ang mga dokumentong magiging mitya ng katapusan ni na Marco at Aurora, mga ebidensya ng malawakang tax evasion at money laundering na ginawa ng Montenegro Group upang panatilihin ang kanilang marangyang buhay sa Switzerland. Architect, the authorities in the Pilipinas are already moving. Nakapaligid na sila sa lugar. Ang bulong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Inabot niya ang isang baso ng tubig kay Yui at sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Ang simpleng hawak na yon ay tila isang tahimik na pangako na ang lahat ng pasakit ay matatapos na. Biglang tumunog ang telepono ni Yui. Ang boses ng isang maliit na bata na medyo paos mula sa pag-iyak ngunit puno ng pagkilala ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang sandaling ang lahat ng yaman at tagumpay sa mundo ay naging walang halaga kumpara sa dalawang titik na binigkas ng kanyang anak. Mama, Mama, nandito na po ang mga pulis. Sabi nila, susunduin mo na raw po ako. Mama, takot po ako sa dilim dito. Ang hikbi ni Kenji na tila isang himig ng langit sa pandinig ni Yui. Kenji, anak, huwag ka nang matakot. Papunta na si Mama. Hinding-hindi ka na muling hahawakan ng masasamang tao. Mahal na mahal ka ni Mama. Ang sagot ni Yui, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa purong pasasalamat. Ang bawat patak ng kanyang luha sa sahig ay tila naghuhuga sa lahat ng dumi ng nakaraan. Habang nagaganap ang pagliligtas kay Kenji, pinindot ni Yui ang enter key sa kanyang laptop. Sa isang saglit, ang lahat ng madidilim na lihim ng pamilya Montenegro ay ipinadala sa bawat major news outlet sa Zurich.
at sa mga Swiss investors. Ang tunog ng mga notification ng mga natanggap na email ay tila isang serye ng mga hiyaw ng katarungan. Sa loob ng ilang minuto, ang stock price ng Montenegro Group ay nagsimulang bumagsak ng mabilis, tila isang batong itinapon sa kailaliman ng dagat. Mula sa kanyang kinalalagyan sa hotel lobby, nakita ni Yui si Marco na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang muka ay puno ng pawis at desperasyon. Hawak nito ang kanyang telepono na tila ba ito ang huling piraso ng kahoy sa gitna ng pagkalunod. Ang kanyang suit ay lukot-lukot na. Ang kanyang maskara ng pagiging makapangyarihan ay tuluyan ng nawasak. Yui, anong ginawa mo? Binabawi ng mga Swiss bank ang lahat ng credit lines namin. Sisirain mo ang pamilya ko. Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Yui sa kanya. Isang tingin na puno ng awa para sa isang taong hindi kailanman natutong magmahal. Hindi ko sinira ang pamilya mo, Marco. Kayo ang sumira sa inyong sarili noong sandaling isipin ninyong mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ng isang bata. It's over. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng hotel ay bumukas at pumasok ang ilang opisyal ng Swiss police na nakasuot ng formal na uniforme. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa marmol ay tila isang martsyang nagpapahiwatig ng katapusan ng isang rehimen. May hawak silang isang piraso ng papel, isang warrant of arrest na may pangalan ni Doña Aurora Montenegro para sa kasong kidnapping at financial fraud. Sino ang lihim na benefactor na nagbigay ng huling piraso ng ebidensya na nagdiin kay Aurora at ano ang magiging huling hakbang ni Yui bago siya tuluyang bumalik sa Pilipinas upang yakapin ang kanyang anak? Ang bawat hininga ni Yui ay naging isang selebrasyon ng kalayaan, habang ang anino ni Marco at Aurora ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng liwanag ng katarungan. Ang pagluhod sa harap ng taong iyong sinira ay hindi tanda ng pagsisisi, kundi isang huling desperadong hakbang ng isang taong takot mawalan ng yaman at kapangyarihan. Ang boses ni Yui ay naging kasing lamig ng hanging umiihip mula sa mga bundok ng Alps, isang boses na hindi na nagtataglay ng kahit anong bahid ng emosyon para sa lalaking nasa kanyang paanan. Sa gitna ng hotel lobby, kung saan ang mga mararangyang chandelier ay tila mga saksi sa pagbagsak ng isang dinastiya, si Marco ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mamahaling suit ay punit sa gilid, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi nanggagaling sa puso, kundi sa takot. Yui, please. Bawiin mo ang mga dokumento. Pag-usapan natin ito. Pwede tayong magpakasal para kay Kenji. Bibigyan ko siya ng pangalan. Gagawin ko siyang tagapagmana ng lahat ng Montenegro. Just save us! Save my mother! Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Tinangka niyang hawakan ang laylayan ng puting dress ni Yui. Ngunit mabilis na humakbang paatras ang babae. Tila ba ang hawak ni Marco ay isang sakit na nakakahawa. Tumingin si Yui sa kanya at sa isang sandali, nakita niya ang lahat ng mga taong lumipas, ang bawat gabi ng pag-iyak, ang bawat hirap ng pagiging isang ina sa ibang bansa, at ang bawat insultong kinuha niya mula sa pamilyang ito. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila naging isang malabong alaala na wala ng kapangyarihan sa kanya. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi kailanman naging sapat ang yaman o pangalan mo para punan ang kawalan ng iyong pagkatao, Marco. Akala mo ba ay mabibili mo ang kapatawaran sa pamamagitan ng isang kasal na ang tanging layunin ay isalba ang iyong sarili? Ang anak ko ay hindi kailangan ng iyong pangalan dahil ang pangalang binuo ko para sa kanya ay higit pa sa anumang yaman ng mga Montenegro. Ang wika ni Yui, ang bawat salita ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang relasyon. Sa kabilang bahagi ng lobby, ang tensyon ay mas lalong tumindi nang ang mga opisyal ng pulisya ay dahan-dahang iginapos
ang mga kamay ni Doña Aurora, ang tunog ng malamig na bakal na kumakapit sa mga pulso ng matanda ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Ang mukha ni Aurora, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay tila isang maskara ng purong puot at kahihiyan. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga huling salita ay tila isang laso na isinuka sa hangin, ngunit wala nang nakikinig. Ang mga tao sa paligid, ang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo, ay tila dahan-dahang lumalayo. Nagpapakita ng tunay na mukha ng lipunang ginagalawan nila. Tapos na, Marco. Ang imperyong itinayo ninyo sa luha ng iba ay naglaho na sa loob ng isang gabi. Ang huling sabi ni Yui bago siya tumalikod. Naglakad si Yui palabas ng hotel. Dahan-dahang binabaybay ang kalsada patungo sa Lake Zurich. Ang bawat hakbang niya sa malamig na semento ay tila isang paglaya mula sa isang mabigat na pasanin. Sa pampang ng lawa, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang litrato. Ang tanging litrato nila ni Marco na itinago niya sa loob ng 5 taon. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, hindi nang may galit, kundi nang may pagkilala sa babaeng minsan ay naging siya. Dahan-dahan niyang binitawan ang litrato. Ang tunog ng papel na dahan-dahang lumulutang sa hangin bago ito tuluyang lumubog sa malamig na tubig ng lawa ay tila isang seremonya ng paglimot. Ang sandaling ang kanyang puso ay tuluyan ng naging tahimik. Ang anino ni Marco na nakatayo pa rin sa malayo, pinapanood siya, ay tila isang bahagi na lamang ng dekorasyon ng lungsod na wala ng halaga sa kanya. Bago siya tuluyang umalis, lumapit si Leo sa kanyang tabi. May isang kakaibang tingin ng assistant sa direksyon ni Marco at may ibinulong siya rito na nagpapatigas sa mukha ng lalaki, ngunit hindi na nagtanong si Yui. Ang mahalaga ay ang liwanag ng dapit hapon na dahan-dahang bumabalot sa kanya, isang pangako ng isang bagong bukas. Tumingala si Yui sa langit, kung saan ang mga eroplano ay dahan-dahang nagiiwan ng mga puting linya sa asul na kalawakan. Tapos na, Kenji, uuwi na si Mama. Ang bulong niya sa hangin, ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang huling katok sa kanyang pintuan sa hotel na naghihintay, isang bouquet ng mga bulaklak na walang pangalan, ngunit may dalang mensahe na magpapabago sa kanyang pagtingin sa hinaharap. Sino ang nagpadala ng mga bulaklak na yon? At ano ang lihim na itinatago ni Leo na hindi pa niya nasasabi kay Yui? Ang bawat hininga ng hangin ay tila isang katanungang naghihintay ng kasagutan habang ang gabi ay dahan-dahang lumalapit. Ang bawat mahigpit na yakap ng isang anak ay tila isang mahiwagang gamot na naghihilom sa lahat ng sugat na iniwan ng malupit na mundo. At sa bawat amoy ng buhok ni Kenji, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Ang hangin ng Pilipinas, bagaman mainit at malagkit, ay tila pinakapreskong hininga para kay Yui habang siya ay lumalabas ng paliparan. Ang bawat hakbang niya sa lupang sinilangan ay hindi na puno ng bigat o takot, kundi ng isang kakaibang gaan na tila ba ang lahat ng niebe ng Switzerland ay tuluyan ng natunaw sa kanyang puso. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang maliit na figura na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mga bisig ay nakabukas ng malapad at ang mukha ay nagniningning sa purong kagalakan. Ang tunog ng maliliit na hakbang ni Kenji sa semento ay tila pinakamagandang musika sa pandinig ni Yui. Nang magtagpo ang kanilang mga katawan, dahan-dahang lumuhod si Yui upang salubungin ang kanyang anak. Ang mahigpit na yakap ng bata, ang amoy ng kanyang shampoo na hinaluan ng amoy ng araw, ay nagdulot ng isang matinding pag-agos ng luha sa mga mata ni Yui. Mga luhang hindi na nanggaling sa sakit, kundi sa isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng anumang parangal. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Mama, hindi ka na po aalis? Hindi ka na po babalik sa malamig na lugar? Ang tanong ni Kenji. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa mukha ni Yui. Tila tinitiyak na hindi ito isang panaginip. Hinding-hindi na, anak. Dito lang si Mama. Tayong dalawa lang.
at wala nang makakakuha sa iyo muli. Ang bulong ni Yui habang hinahalikan ng noo ng bata. Ilang linggo matapos ang kanyang pagbabalik, isang malaking billboard ang tumambad sa gitna ng Makati. Ang nakasulat dito ay Yui Design at Legacy, Building Homes with Heart and Honor. Ang kanyang bagong opisina ay puno ng mga kliyenteng hindi lamang humahanga sa kanyang galing bilang arkitekto, kundi sa kanyang katatagan bilang isang babae. Sa loob ng kanyang silid, nakasabit ang isang guhit ni Kenji, isang bahay na may 3 tao. Isang ina, isang bata, at isang matangkad na anino na laging nakabantay sa kanila. Ang makitang ang kanyang anak ay muling natutong mangarap nang walang takot sa bawat katok sa pinto. Habang nag-aayos ng mga gamit, pumasok si Leo na may dalang pahayagan. Ang balita sa loob ay tungkol sa pinal na desisyon ng korte sa Switzerland. Si Doña Aurora Montenegro ay hinatulan ng mahabang pagkabilanggo, habang ang lahat ng ari-arian ng pamilya ay kinumpiska ng gobyerno upang bayaran ang kanilang mga utang at danyos. Si Marco sa kabilang dako ay nakitang pag-alala sa mga lansangan ng Zurich, isang taong walang kahit anong natitira, kundi ang kanyang pangalan na wala na ring halaga. Ang tunog ng pagtiklop ni Yui sa pahayagan ay tila ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Architect, may nagpadala po nito para sa inyo, wika ni Leo habang inilalapag ang isang bouquet ng mga puting rosas sa mesa. Walang nakasulat na pangalan sa card, tanging isang maikling mensahe. For the woman who conquered the clouds, you are finally free. Tumingin si Yui kay Leo. At sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata ng may malalim na pagkaunawa. Ang panginginig ng boses ni Leo nang batiin siya ng congratulations ay nagpahiwatig ng isang damdaming matagal na nitong itinatago. Isang damdaming handang maghintay, handang maging kuta sa gitna ng anumang bagyo. Dahan-dahang lumapit si Kenji at hinila ang kamay ni Yui patungo sa bintana upang panoorin ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang tanawin na tila isang painting na ginawa ng tadhana upang ipagdiwang ang kanyang kalayaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yui ang isang malalim na kapayapaan. Ang nakaraan ay naging isang pilat na lamang, hindi na masakit, kundi isang paalala ng kanyang kalakasan. Sino nga ba ang misteryosong nagpadala ng mga bulaklak na tila alam ang bawat detalye ng kanyang paglalakbay? At ano ang nakasulat sa liham na iniwan ni Marco para kay Yui bago ito tuluyang naglaho sa Switzerland? Ang bawat tibok ng puso ni Yui ay naging isang hakbang patungo sa isang kinabukasang siya na ang sumusulat ng sariling kwento, habang ang bawat anino ng kahapon ay dahan-dahang nalulusaw sa liwanag ng isang bagong umaga. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa taong nanakit sa iyo, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang kanilang anino na diktahan ang bawat hakbang ng iyong hinaharap. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling humalik ang malamig na hangin ng Zurich sa balat ni Yui. Ngayon, sa ilalim ng dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas, ang langit ay tila isang malawak na canvas na pininta ng mga kulay ng rosas at ginto. Nakaupo si Yui sa isang banig. Ang kanyang buhok ay malayang sumasayaw sa ihip ng hanging dagat. Sa kanyang tabi, ang isang baso ng sariwang buko juice ay naglalabas ng maliliit na patak ng tubig, tila mga luha ng kagalakan na sumasalamin sa kapayapaang nararamdaman niya sa wakas. Pinapanood ni Yui ang kanyang anak na si Kenji na ngayon ay isang masigla at matalinong bata. Habang masayang nagpapalipad ng saranggola, ang bawat takbo ng bata sa buhanginan ay tila isang pagdiriwang ng kalayaang binuo ni Yui mula sa mga pira-piraong bahagi ng kanyang nadurog na puso. At sa likuran ni Kenji, laging nakabantay at handang sumalo, ay si Leo. Ang presensya ni Leo ay hindi na lamang bilang isang assistant, kundi bilang isang matibay na haligi na dahan-dahang nagtayo ng isang bagong tahanan sa puso ni Yui. Ang tunog ng tawanan ni Leo at Kenji
habang pilit nilang itinataas ang saranggola. Sa langit ay tila isang dalisay na panalangin na natupad. Nagkaroon ng pagkakataong naitanong ni Yui sa kanyang sarili. Napatawad na ba niya ang mga Montenegro? Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, nahanap niya ang kasagutan. Ang kapatawaran para sa kanya ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagkawala ng kapangyarihan ng sakit na iyon sa kanyang kasalukuyan. Wala na siyang nararamdamang galit para kay Marco o kay Aurora. Ang puwang na dati ay puno ng puot ay napalitan na ng isang malalim na kawalan ng pakialam. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw ng paghihiganti. Pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa pananatili noon sa isang rerelasyong mapanira at iyon ang pinakamahalagang kapatawarang natanggap niya. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng anumang unos. Nakita ni Yui ang kanyang sarili sa refleksyon ng tubig. Isang babaeng hindi na kailangan pang magpatunay ng kahit ano sa mundo. Ang kanyang firm ay isa na sa pinakamatagumpay sa bansa. Ngunit ang kanyang pinakamalaking legacy ay ang batang lalaking tumatakbo ngayon patungo sa kanya. May dalang isang maliit na kabibe na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Mama, tingnan mo po. Ang ganda ng kulay, parang ikaw. Ang masayang boses ni Kenji habang inilalagay ang kabibe sa palad ni Yui. Hinigpitan ni Yui ang hawak sa kabibe. Dinaramdam ang bawat ukit at gasgas nito. Ang bawat ukit ay tila mga peklat ng kanyang buhay, mga bagay na nagpapatunay na siya ay nabuhay, lumaban, at nagtagumpay. Ito ang aral na nais niyang iwanan sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nang iwan sa iyo sa dilim, kundi ng liwanag na pinili mong buuin sa loob ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala, kundi isang pakpak na tutulong sa iyong liparin ang pinakamataas na ulap. Dahan-dahang lumapit si Leo at umupo sa tabi ni Yui. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa likod ng palad ng babae. Walang salitang binigkas, ngunit sa init ng haplos na yon, naramdaman ni Yui ang katiyakan ng isang bagong bukas. Ang dapit hapon ay dahan-dahang naglaho upang bigyang daan ang mga bituin at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang pamilyang binuo ng pagmamahal at hindi ng dugo ay nanatiling magkakasama.